So guys, kung bago pa lang like, subscribe, comment, share at ilalagay natin sa playlist. Yan, bagong topic na natin ngayon is uh, uh, story in life, spiritual life. Okay? So, anong pagkakaibahan sa spiritual life at saka worldly life? Okay? So, anong solusyon, anong mga possible problems at possible solution at possible choices? Okay? Yung story natin is paano tayo mabuhay, paano natin labanin o makasurvive, maka-overcome sa life, sa challenges sa life gamit yung spiritual, how to use our spiritual life to overcome challenges in life. Okay, itong title natin. So, una pag-usapan natin yung mga problems. Okay, magawa tayo ng mga bagong video series nito. Pahinga muna tayo sa number pero alam naman natin. So, random to or kahit ano-anong topic kasi yung nakaraan nating video pwede sa family, sa school, detail yon. Ito sa atin is mix at saka random, so pwede siya kahit ano-ano. Number one is yung mostly maraming tao talaga ngayon is yung going to school. O yan, gumastos ng malaki, galing yan sa parents. Okay, pangalawa is yung paano tayo makakain everyday. Challenge talaga yan. Yung makabayad sa mga bayarin, sa tubig, sa kuryente, sa pagkain, sa mga utang o mga internet. Yun talagang challenge talaga ngayon. Pangatlo is yung single ka. Wala kang love life, wala kang friends, or may friends pero walang love life, or hiwalay sa asawa o pamilya. Yun talagang most common talaga ngayon. Or akala nila na ganun. So, i-identify natin yung mga problems at saka yung solusyon. Number one, pang-apat is yung spiritual life. Okay? Kasi paano natin to i-challenge? Kasi mahirap kasi ibabalanse yung spiritual life at saka educational life. Yun lang din ang medyo hindi balance ngayon kasi yung nakaraan na sinishare ko na ang reality graduate ka, malaki yung gastos mo sa school, sabihin mo milyones talaga. Katapos, magtrabaho ka, minimum wage lang. Tapos, ang bilihin, napakataas, napakamahal. Okay? Face the reality. Then, pagkatapos, lonely ka, nalungkot ka. O siguro, swerte yun. Pero kung may pamilya ka at ganun ang sitwasyon, mahirapan ka talaga. Paano kung masabing mahirapan ka? Sample. Nakagraduate ka, di ba? May job ka na, o sige. Then pagkatapos, depende sa mga choices at option. May mga bisyo ka pa, di ba? May mga friends, may mga activity or lifestyle na ginagawa mo. Puro kain ng karne, may inom, may alak, may sigarilyo, may karne pa, di ba? May iba magsasabu pa, may iba magchichicks. So sabihin natin ganon, magi-games pa sila, so sabihin natin ganon. Ayun, ano to freelancing to na topic Pwede saan nakanto basta how to overcome life challenges and problems using spiritual life. Yun ang topic natin. Ngayon, nalilito ka, naguguluhan ka, ano dapat gagawin? Kasi kung worldly ka, masaya ka sa ginagawa mo. Pero kung may spiritual ka na, medyo magbabago ka na sa dating lifespan mo, lifestyle mo. Dati nanginginom ka, tinigil mo na, na-overcome mo na. Dati nanigarilyo ka. Excuse me, sinisipon tayo. Okay? Dating palabarkada ka, nagbabago ka na, nagsasearch ka na, medyo hindi ka na masyadong nagkukulo sa ibang tao. Ako, ganun din ako dati. Insecure ako, wala akong friends. Hindi ko ginawa ang masama. So, ako lang talaga nag-iisa. Nung panahon ko, nung kabataan ko, in-spend ko yung free time ko sa study, search, pagtatanong. Hindi ko inauna yung pagjojowa, pagbarkada doon, mag-base sa feelings. Ini-figure out ko ano talagang problem sa buhay. Ano talaga ang mga nangyayari dito. Para kang hindi mo naintindihan anong mga story o ano talagang reality or ang situation sa buhay. Basta pagalitan ka lang ng nanay, hindi mo nagawa yung trabaho sa bahay, yung trabaho mo sa school, nagja-jumble-jumble na. Hirap ka pa sa love life mo, hirap ka pa sa trabaho sa boss mo.
or kulang ang pera mo, hindi mo nabibili ang gusto mo. Pero nung nag-down ako at yung downward ko, kasi kung siguro kung may pera ako, hindi ko malalaman ang reality or ang buhay. Kasi kung may pera ka na, medyo taas ka na sa pagtingin sa sarili mo. Pero nung bumaba ang sarili mo at titignan mo yung buhay, tsaka malalaman mo. Excuse mo na ha. Excuse lang muna. Sisipon na to. Allergy yata to. Ganun lang po guys. Maraming bagay ang kailangan alamin at dapat gagawin. Kasi example, allergy, mga sakit-sakit. Kailangan mo yung mga maraming adjustment ang buhay. Hindi sa kilig-kilig lang, hindi sa mga lifestyle na yon, mga bisyo, mga games. Kasi importante talaga is, importante yung school, yes. Importante yun. Pero hindi siya everything. Yan. Hindi siya ang solusyon. Yes, pwede ka mag-graduate ka, pwede ka matrabaho, hanggang na bayarin lang sa mga pangailangan mo, pagkain, tubig, kuryente, bisyo ka pa, kung ano pang ginagawa mo, hanggang doon lang. Hindi mo magagawa anong gusto nating gagawin. Eh. Wala na tayong panahon sa Bible, wala na tayong panahon sa mga sakit, wala tayong panahon nga magagawa ang gusto mo, ang iba, ano na lang ginagawa. Lahat tayo, pareha tayo lahat. Isa ang hinahabol natin lahat. Ang basic needs. Ang number one na basic needs is security ngayon. Ang iniisip kasi sa mostly sa karamihan, paano ako makatrabaho, maka-isweldo o maka-income. Yun ang number one problem talaga. So, siyempre, ang income na yun, saan pupunta yun? Pagkain, tubig, kuryente, di ba? Mga basic needs. So, siyempre, pangalawa is yung pagkakitaan mo. Kasi, yun, income talaga. Pangalawa is yung kalusugan. Sa hospital, guys, hindi talaga mabibilang-bilang ang mga taong nagkakasakit. Kasi, walang panahon nag-aaral. Ganang mag-aaral sa kalusugan na paano makaiwas sa sakit. Yung pinagtatrabaho mo, pinag-aralan mo, yung income mo yan. Okay? Jumbo to yung sabo natin ha. Mix to. Random. Ngayon, paano mo gagawin ang responsibility mo, di ba? Being church pa, paano pa ka mag-explain? Kasi, or alamin mo yung dapat gagawin sa buhay, dami talaga. Kasi, yung isip lang nila mostly sa common. Okay? I-identify natin. Most common ang relationship ko, ang pera ko, ang bisyo ko. Pero kung ba spiritual ka, ako spiritual person talaga ako, na yung nagbabago talaga sa akin. Meron naman talaga akong pilosopo na pag-idea ko, pero mas lalo tumindi yung spiritual ko kaysa worldly. Kasi kung worldly ka, balabarkada ka na, inom ka na doon, o siguro, matanda na siguro ko, may anak na siguro ko ngayon, walay lang din. May anak din ko pa sa wife, susuplayan ko pa siya, maghihirap din ako, wala akong kaalaman. Siguro, mostly maraming ganun. Yun sa akin, tingin nila left behind ako parang naiwan ako sa mga batch ko daming batch ko na Pero, hindi ako naghihinaya kasi, ang yung hinahabol nila, ano lang yun? Parang hindi, yung hindi nila naintindihan yung buhay, kung ano talaga. Na hindi lang sapat na nakakain ka lang, may pera ka lang, at yung lahat ng bagay sa mundo may katapusan, may judgment. Yun lang din na hindi natin masasabi, hindi natin ma-explain kung bakit kaya, no? Yung bakit ganitong buhay, bakit magkasakit ka. Sabi ng iba, ganun talaga sa Bible, magkahirap ka, masama ang maraming pera, o nalulungkot ka na, may bisyo ka na, di ba? Daming impluwensya, daming mga peer pressure na pipilitan ka na, mag-asawa ka na, o mag-asawa ka na, magtrabaho ka, o pag magtrabaho ka na, pag magkasakit ka, nagtatrabaho ka, yung pag-aaral mo, erase lahat yan, ubos na yung pera mo. Kung bakit kung masasabing ito, ganito, o yes, youth ka, mga kabataan ka, o matanda ka na, o anong edad mo ngayon, nanonood ka sa YouTube, or sa Swertres, o sa Lotto, or family mo, o any topic na pinanood mo ngayon, o nagbi-business ka, o dumaan ka lang sa YouTube channel ko, ang totoo lang talaga, yung pinaghirapan mong trabaho, pag-aaral mo, mababaliwala lang lahat yan guys, pagkakasakit. Yung pinag-aralan sa medical, sa mga doktor, paano umiwas sa sakit, it's a hidden knowledge. Hindi yan sinasabi. Kasi wag mo na hintayin na malala ang sakit. Meron talagang prevention yan. Pero dahil maraming nagkakasakit dahil walang kaalaman, walang panahon.
Sayang lang yung pinagtatrabaho mo, yung mga income mo, wala lang. Wala lang pag magkasakit ka na, ma-high blood ka na, ma-diabetes ka na. Hindi, yun lang din na, ang being spiritual is a challenge. Hindi yan na, kasi kung may spiritual mo, ma-overcome mo yung problem sa buhay. Okay? Don't let the word, yun ang magkukontrol sa imo na sa'yo na, gano'n na talagang buhay mo. Mahirap ka, mamamatay ka dahil sa faith, sa Bible, masama ang may pera. Kailan ba naging masama ang pera? You need money every time kasi ang buhay natin na nabuhay tayo, kailangan natin ng pera. Pagkain na kinakain mo, di ba pera yan? Yung nag-aaral ka, hindi ka ba yun pera? Yung nagkakasakit ka, nagpapagamot ka sa maintenance mo, hindi ba yun pera? Depende siguro gagamitin mo yung pera. Masama yung may pera. Dapat ganito. May mga tao kasing ganon. Lalo na yung mga religious. Yes. Mas maganda may pera ka, gagamitin mo sa tama, ibibusiness mo. Hindi yung, nga, spiritual ka nga. Sabi mo, nagsisimba-simba ka nga. Pero pag may pera na, doon ka itetest so may pera ka na. Kung magbabago ka ba o hindi. Diba? Money will test us. It's spiritual. Diba? Hindi yan, pera evil yan, masama yan. Pag maraming pera. So kung yun lang na, wala tayong choice. In this world, all these things in this earth, pera mo, kinain mo, yung damit na sinuot mo, it's all about involved na yan, lahat ng pera. Hindi mo sabihin na magbibili ka ng TV at kuha ka ng TV doon sa mall, hindi ka magbabayad ng pera. Everything is money. Even magpatrabaho ka, even yung bayarin mo, pagkain mo, na in-enjoy mo na soft drinks, yung pagsasakay mo ng motor, hindi libre yan. Everything is turn around in the money. Bakit ang iba na ganito? Kasi sa school kasi iniisip nila ang pera is masama. Gagawin ka lang nilang empleyado. Hindi nila sa school kasi okay naman siya pero hindi siya design na yayaman ka. Hindi nila dine-design na maging negosyante ka. Hindi nila dinesign na ang design lang nila empleyado ka lang, magtatanggap ka lang ng sweldo. Hindi naman masama ang sweldo pero hanggang lang doon. Doon lang. Doon kaya kong ipunin lahat ng between. Hanggang doon lang sa sweldo mo, sa sahod mo, pagkain mo. At doon lang talaga ang story. May kulang. Kung gusto mo maabot ang pangarap mo, magbibisyo ka. May iba nga nanalo sa loto, ilang milyon ano nangyari? Ang bisyo, ang lifestyle nila, ang bisyo nila ang nagpapahirap sa kanila. Hindi ang pera. If you use the money in the spiritual ways, gagamitin mo sa tama, iwasan mo yung mga maling tao, iwasan mo yung mga bisyo, sasaksid ang buhay mo kasi sabi sa Bible, treasure up, mag-ipon tayo ng kayamanan doon sa langit, hindi dito sa earth. Anong klaseng kayamanan sa earth? Pera, edad, yung kilala ka, influensya, yung marami kang ari-arian, yun ang mga treasure dito sa mundo. Pero everything in this world na mabuhay tayo, we need money. Hindi ibig sabihin na spiritual doon, magsisimba na ako, hindi na kailangan ng tithes. Saan ba gagamitin yung tithes? Saan ba gagamitin yung income mo? 'Di ba? Yun lang din na hipokrito ang iba. Wasama ang maraming pera. Hindi yan sa simbahan kasi walang naligtas na maraming pera. Yan, sabihin natin, masama daw, demonyo daw may pera, may sungay daw, at may buntot. Marami na akong pera. Sige daw, bakit yung ibang religion mayaman sila? Di ba? May membership nga sila. Yun, importante, kung mayaman ka, tutulungan mo yung mga membro mo na makapasok sila sa kaharian sa langit. Di ba? Malaman ang katotohanan. Hindi ang pera ang masama. Ang masama is yung ugali mo, isip, at yung ginagawa. Di ba? Alamin ang Bible, alamin ang katotohanan. Hindi ang pera ang masama. Yun lang din na hindi ko naintindihan sa iba. Mostly marami religion ganun. Masama ang may pera. Kung masama ang pera, bakit ka tumatanggap ng tithes kung masama ang pera? Di ba? Challenge ba? Philosophy. Bakit ka tumatanggap ng tithes? Kasi pagmamahal yan sa langit. Ginagamit nyo lang ng tithes niyan sa inyong pagkain. Yun, inisweldohan lang kayo. Hindi ibig sabihin na masama ng pera. Demonyo yan. May sungay yung pera. Paano man nangyayari yan? Yun lang po guys, patuloy tayo sa ating hindi ba sama ang simbahan? Yun lang din, ang tao, yung ugali at isip. Diba?
Yun lang din ang malalaman ko na kung mayaman ka, binibless ka sa langit. Gagamitin mo sa maayos. Yun ang treasure up sa langit. Pero kung may pera ka, ginamit mo sa kasamaan, ginamit natin sa bisyo, ginawa natin sa masama, yun na, hindi tayo maliligtas sa pera. Yun ang naging the love of money more than your family, more than sa mas mahal mo ang bisyo kaysa pamilya mo, kaysa langit, kaysa masamang gawa. Yun ang totoong masama. Ang pera naging masama nun. Pero kung ginamit mo ang pera sa kabutihan, it's treasure yan sa langit. Diba? Hindi man naman nakikita man dito yung reward kaagad. Pero pagdating ng panahon na ililigtas tayo sa mundo, meron tayong deposit, di ba? Yung ginamit natin, yung income natin, yung pera natin, di ba? Gamit bali as our life as spiritual. Tumulong ka nga na walang hinihinging kapalit, it's a big reward sa langit. Kahit hindi man ka mayaman, maraming pera dito, bongga yung gamit mo, updated ka, di ba? Habol mo yung bagong uso ngayon or bagong trending. Pero at least, na ginagawa mong kabutihan, natatreasure mo yun sa langit, di ba? So, like, subscribe, comment, share. Patuloy tayo sa ating part 2 dito. Sa ating how to overcome challenges in life using spiritual life. Okay? Thank you po. Mag-vlog ako sa number mamaya. Pasensya na guys. Okay? Sa mga hati yung subscriber natin, may numbers at saka yung personal item. Thank you po. Love you, peace, love you all.